nag-iisang pagbabalita sa radyo na tunay na napapakinggan ng Pilipino sa buong bansa, sa buong mundo. Kasama ang two-time KBP Golden Dove Best Radio Newscaster, Weng de la Peña. Live mula sa RMN News Center, Manila. Ito ang KBP Golden Dove Best News Program. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide ngayong umaga. 5 lugar sa Mindanao nananatili sa ilalim ho ng Signal Number 1. Biyahe naman ng mga barko sa Zamboanga, suspendido pa rin dahil sa sama ng panahon. Malaysia nanindigang hindi kukompromiso ang kaligtasan ng kanilang bansa. Puwersa ng pulis at sundalo dinagdagan sa lugar malapit sa pwesto ng mga armadong Pinoy sa Sabah. Bilyong dolyar na tampakan mining sa South Cotabato pinayagan ng DENR. Marbel Archbishop Gutierrez nagbabala ng kaguluhan dahil sa minahan. Ever since we are against, you know why? 4,000 hectares of trees will be cleared. Singil sa kuryente, tataas na naman matapos aprobahan ng Energy Regulatory Board. Sa negosyo, kooperatiba sa Benguet, nabigyan ng livelihood assistance mula sa DOLE. At iba yung dagat technology giant na Apple Incorporated na pasok din ng mga hacker. RMN News Nationwide. Ikaw ba ay tutungo ng Cagayan de Oro? For the best hotel accommodation, stay at the VIP Hotel because you are a VIP. Ito po si Senator Loren Legarda. Para hindi na maundoy, mga Sendong at mga Pablo, ginawa natin yung Climate Change Act at yung People's Survival Fund. Para kayo'y magkatrabaho at magkanegosyo. Nandyan ang Barangay Kabuhayan Act at Micro and Small and Medium Enterprises Law. Ilan po lamang yan sa ating mga nagawang batas para sa inyo. Ito po si Loren Legarda, patuloy na maglilingkod sa inyo. Iboto number 19 sa balota, Senator Loren Legarda. Political ad paid for and by Loren Legarda, Boni Serrano Avenue, Quezon City. Sa Pilipinas, maraming radyo pero iisang network lamang ang may pinakamaraming numero 1. DYHP Cebu, number 1. DYRI Iloilo, number 1. DXDC Davao, number 1. DXRZ Zamboanga, number 1. DXCC Cagayan de Oro, number 1. DYHB Bacolod, number 1. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number 1. RMN, pinakamaraming nakikinig. RMN, pinakamaraming natutulungan. RMN, pinakamaraming advertisers. RMN, pinakamaraming number 1. Jensa, Iligan, Pagadian, Dipolo, Cotabato, pinakamaraming himpilan. Naga, Baguio, Dagupan, Viga, Lucena, Kawayan, Legazpi, Masbate, Ormoto, Gigarao, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malaybalay, Ozamis, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas at Metro Manila. In history, it is written, number 1 is Tatak RMN. Ang pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News. Buenos dias, Pilipinas! Umaga ng Miyerkules na ngayon, February 20, 2013. Ito po ang numero 1 ng RMN News Nationwide. Ako si Weng de la Peña. Mabuhay Pilipinas! Ako si Badio Veras. Tayo po'y live na live sa DYHP 612 RMN Cebu, DXKR 639 RMN Coronadal, DWDY 1107 RMN Kawayan at DXOC 1941 RMN Osamis. Live international via www.rmnnews.com at WRMN New York, USA. Natili pa rin ho ang lakas na bagyong si Krising na nasa 45 kilometers per hour malapit sa gitna ho niyan. Uli po itong namataan sa layong 140 km northwest ng Zamboanga City at papunta ng hilagang kanlurang bahagi ng Pilipinas. Nasa 5 lugar na ang nasa signal number 1 na lamang, kabilang na ang Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Zamboanga, Sibugay, Basilan at Sulu. Bukas na umaga, inaasahan pong lalabas na ang bagyong Krising sa Philippine Area of Responsibility. Pero may bago na namang low pressure area ang binabantayan ng Pag-asa na nasa line 220 km northwest ng Puerto Princesa City, Palawan. Yung papala pa rin ho ng ating Weather Bureau, iba yung ingat pa rin sa mga apektado ng sama ng panahon, lalo na yung mga nakatira sa landslide at flash flood prone area, habang pinaalalahanan din ng mga mangingisda na iwasan munang pumalaot.
Muli na naman hong binaha ang bayan ng New Bataan, Compostela Valley dahil sa bagyong Krising. Ayon sa Municipal Information Officer ng New Bataan, 5 barangay sa New Bataan ang lumubog sa hanggang bewang na baha dahil sa walang patid ho na buhos ng ulan simula pa ng Lunes. Kabilang dito ang barangay San Roque, Magsaysay, Kabinwangan, Cogonon at Andap. Namatay naman ang isang Francisco de Gaynon Jr. na nakatagapurok 16 na tinangay ng baha habang tumatawid sa ilog para sana'y kumuha ho ng relief goods. Halos 100 pamilya ang inilikas na dahil sa baha. Ang New Bataan sa Compostela Valley ang isa sa malubhang sinalanta ng bagyong Pablo. Biyahe ng mga barko sa Zamboanga suspendido pa rin. RMN Nationwide Report. Sama natin sa Baita Live Santos Cortez ng RMN Zamboanga. RMN Report. Suspendido pa rin hanggang sa ngayon ang biyahe ng lahat ng barko dito sa lungsod ng Zamboanga dulot ng bagyong Krising. Kung matatandaan, umaga kahapon napabilang ang Zamboanga Peninsula area sa storm signal warning na dala ng nasabing bagyo. Ayon naman sa Philippine Coast Guard Zamboanga Station Commander Captain Eliezer Dalmay, papayagan lamang nilang maglayag ang mga barko kung mailit na ng pag-asa sa storm signal warning ang Zamboanga Peninsula area. Samantala, kinansela na rin ng alkalde ng lungsod, Celso Lobregat, ang lahat ng klase sa kindergarten level, kasunod na rin ng bagyong Krising. Kasama mo sa RMN Zamboanga, Santos Cortez, Tatak, RMN. Radyo mo Nationwide. Alert Level 1 naman idineklara sa Surigao City. Klase sa pre- and elementary school suspendido pa rin. Kasama natin sa Balita Live, Jojo Ferrol ng RMN Surigao. RMN Report. Suspendido epektibo ngayong umaga ang klase sa lahat ng mga pampublikong paaralan sa preschool at elementarya sa Surigao City. Ito'y base sa deklarang Alert Level 1 ng Pag-asa Surigao del Norte. Matapos matanggap ang rekomendasyon ng Pag-asa sa Alert Level 1, iniutos kaagad ni Acting Mayor Danilo Minor ang pagsuspende ng klase sa preschool at elementarya. Sa ngayon, dito sa Surigao City, manakanakang malakas sa pagulan ang nangyayari. Kung kahapon walang pinayagan ng Philippine Coast Guard na makapaglayag ng mga sasakyang pandagat, ngayong umaga balik normal na at nakabiyahe na papuntang Siargao at Dinagat Province ang mga pasahero. Kasamo sa DXRS Surigao, Jojo Ferrol, Tatak, RMN. Radyo mo Nationwide. Kasama nanindigan po si Malaysian Home Minister Hishamuddin Hussein na hindi nito ikukompromiso ang kapangyarihan at kaligtasan ng kanilang bansa. Dahil dito nagdagdag pa ng mga pulis at militar na nakapalibot sa bayan ng Lahad, Datu. Mahigit sa 500 metro layo kung saan eksaktong natili ang armadong Pilipino na inaangkin ang Sabah bilang kanilang teritoryo. Kahapon ay nagsimula ng dialogo sa pagitan ng pamahalaan ng Pilipinas, gobyerno ng Malaysia at mga partido na may kinalaman sa insidente sa Sabah. Layon po na nasabing pag-uusap na humanap ng mapayapang paraan para maayos ang nasabing issue. Umaasa naman ang grupo ng Sultan ng Sulu na magiging bukas ang gobyerno ng Malaysia sa pakipagnegosasyon hinggil sa pagbawi ng naturang teritoryo na sinasabing minana pa mula sa kanilang mga ninuno. Yung pamahalaan dapat nang magkaroon ng malinaw na stand sa Sabah. Kasama natin sa balita si Conde Bata. RMN Report. Panindigan o pabayaan na lamang ang Sabah. Ito ang rekomendasyon ni Assistant Majority Leader at Sibak Party List Representative Sherwin Tugna sa tensyon ngayon sa Sabah kung saan isang grupo ng mga Pilipino na nagsasabing Royal Guards ng Sultanate of Sulu na umaangkin naman sa Sabah. Hinimok ni Tugna ang pamahalaan na magkaroon ng malinaw na paninindigan sa Sabah tulad ng matapang na pag-angkin na bansa sa Spratly Islands at Scarborough Shoal. Wala namang ideya kung bakit nabuhay muli ang issue sa Sabah na matagal nang nakalimutan ng karamihan. Kung wala ang magiging aksyon at malinaw na stand dito ang gobyerno ay mananatili itong issue at hindi rin mareresolba. Ngunit bago umano magkaroon ng matibay na pag-angkin ng Pilipinas sa Sabah ay makabubuting kumonsulta muna sa mga historians at legal expert upang legal ang claim dito ng bansa. Kasama mo mula sa Kamara para sa DZXL 558, Conde Bata, Tatak RMN. Radyo mo Nationwide. Kasama binigyan na po ng Department of Environment and Natural Resources na Environmental Compliance Certificate ang Sagittarius Mining Incorporated para sa $5.9 billion Tampakan Copper Gold Project sa Tampakan, South Cotabato. Ipinagkaloob ang ECC sa SMI ayon na rin sa rekomendasyon ng Environmental Management Bureau na siya nagre-review ng ECC application. Ngunit sinabi ni DENR Secretary Ramon Pahe na subject to certain conditions sa nasabing ECC at sakaling hindi masunod ang nasabing permiso
proyekto, maaari itong kansilahin. Nakasa din dyan ang mga proyekto na sa Tampakan, South Cotabato, kabilang din sa Malungon, Sarangani, Colombio, sa Sultan, Kudarat at Kiblawan sa Davao del Sur. Inatasan din ni Pahe ang EMB na i-monitor na mabuti kung sumusunod ang SMI sa mga kondisyon na napaloob sa ECC upang masiguro na nasunod ang lahat na environmental considerations sa lahat na unang bahagi at aspeto ng Tampakan Project. Maring tinuligsaho ng Simbahang Katoliko ang pag-aproba ng DNR sa Environmental Compliance Certificate ng Sagittarius Mining Incorporated para sa $5.9 billion na Tampakan Copper Gold Project sa Tampakan, South Cotabato. Sa interview ng Armen kay Bishop Dinualdo Gutierrez, Diocese ng Marbel, maglilikaho ng kaguluhan sa lugar ng sabing pagmimina. Partikular na tinukoy ng obispo ang pag-aaway ng mga tribong naninirahan sa lugar na paalisin sakaling simulan na ang operasyon ng minahan. Ang pagkalbo naman sa 4,000 hektaryang kagubatan ang panganib ng lindol dahil sa 4 na major fault sa South Cotabato at ang pag-alburuto ng Mount Matutum. Ever since we are against 4,000 hectares of trees will be cleared. 4,000 hectares, ha? Yan, 4,000 hectares of trees, kakalbuhin nila. Then next, the Tampakan is sitting on 4 major faults. We had been experiencing some tremors already. Warning na yan. Number 3, Mount Matutum is a dormant volcano, but it is now complaining. Number 4, they are going to relocate the Bilaans from Bongmal to Atmorok. Doon kalaban nila yun mag-aaway. At dahil dyan, patuloy ang signature campaign ng simbahan para maharang ang planong pagmimina sa South Cotabato. Sa ngayon ay nakakalap na ho na mahigit 100,000 lagda ang grupo ni Bishop Gutierrez. RMN Nationwide Report. Kasama tataas na naman po ang singil sa Oriente sa susunod na buwan. Yan ay matapos na aprobahan ng Energy Regulatory Commission ng 53.5 billion pesos na stranded contract cost ng National Power Corporation noong taong 2007 hanggang 2010. At dahil po dito, 0.19 kada kilowatt hour ang madadagdag sa electricity bill ng mga consumers sa lalo ng universal charge. Kaya naman ang mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hour kada buwan madadagdagan po kayo ng 39 pesos and 76 centavos sa susunod yung electricity bill. Dako tayo ng Palawan dahil sa tiwala sa RMN Palawan. Yung mga gamit ng polis na sinalakay ng NPA at kinuha, isinoli sa estasyon. Kasama natin sa Balita Live, Pedi sa bando ng RMN Palawan. RMN Report. Personal na inihatid kanina ng alas 3 ng madaling araw dito sa Radyo mo Nationwide Palawan ang mga gamit ng ilang pulis na sinalakay sa mismong police station sa Bayan ng Roas dito sa Lalawigan noong nakalipas na December 12, 2012. Sa pahayag ni Apollo Kabatingan, Company Guard ng RMN Palawan, hindi na nagpakilala pa ang lalaking naghatid ng mga gamit kaninang madaling araw, kabilang ang 2 wallet na may lamang mga pera, mga police ID at mga cellphone na una nang nawala na natangay umano ng nagpakilalang miyembro ng New People's Army na sumalakay sa nasabing police station sa Bayan ng Rojas. Kaugnay nito, nagpadala rin ng mensahe ang mga makakaliwa na ito ang napili nilang ekspresyon sa lalawigan ng Palawan na pagsaulian ng naturang mga gamit dahil sa kanilang pagtitiwala sa patas na komentaryo at detalyado mga pagbabalita dito sa lalawigan. Kasama mo sa DWAR RMN Palawan, pwede sa bando, tatak, RMN. Radyo mo Nationwide. 2 namatay sa Semirara. Ililibing na ho mga kasama, ilang putol na kamay. Pasintabi po ay nahukay naman sa landslide site. Sama natin sa Balita Live, Emerson Labreliaso ng RMN Iloilo. RMN Report. Ililibing na ngayong araw ang bangkay ng 2 namatay sa pagguho ng lupa sa Semirara Mining sa Caluya Antique. Ito ay sina Abner Lim, 39 na taong gulang, forma ng minahan na ililibing sa Semirara Island at Efren Hikisa, 38 anyos ng Barangay Alegria, Caluya Antique. Nakatakdang bibisita sa burol ni Joven Hocate, 31 anyos, sa Zone 1, Kalumpang Molo, Iloilo City, ang mga opisyal ng Caluya upang alamin kung ano ang kanilang maitutulong habang inaalam pa sa pamilya ni George Braga ng Purok 6, Inurupan, Licomo, Zamboanga City kung ano ang kanilang plano sa bangkay nito na nananatili sa Semirara Island. Ipapadala naman sa Barangay Banuyaw, Miagao ang bangkay ni Anthony Siblit, 26 anyos,
na natiling missing ang 5 sina Jubiheldo Porras, Janriel Blanca, Randy Amparong, Richard Padernilla at John G. Gomez. Nakarecover naman ng kaliwang kamay ang rescue team kahapon, ngunit hindi pa malaman kung kanino ito. Maliban sa canine sniffing dogs, may mga foreign experts na tumutulong sa search operation. Namigay naman ng relief goods ang DSWD sa pamilya ng mga biktima, habang nagbigay ng 10,000 pesos ang provincial government ng Antique at 20,000 piso naman ang ibinigay ng Kaluya Antique. Kasama mo sa RMN Iloilo ang bagong number 1 sa Metro Iloilo, Emerson Gonzales Labrillaso, Tatak RMN. Radyo mo Nationwide. Mission 2013. Boboto ako. COMELEC Supervisor pansamantalang pinalitan. Kasama natin para sa Mission 2013, Dante Torquator ng RMN Kalibo. RMN Report. Pansamantalang pinalitan ang COMELEC Supervisor ng Aklan sa ngayon. Ito ay para sa nalalapit na May 2013 local and national election, kung saan lahat halos ng COMELEC officers sa bansa ay binalasa. Dahil dito, epektibo noong ika-4 ng Pebrero ng kasalukuyang taon ay may bago ng COMELEC Supervisor ang Aklan. Ito ay sa katauhan ni Attorney Roberto A. Salazar na nagmula naman sa Provincial COMELEC Office ng Guimaras. Samantala, si Attorney Ian Lee Ananoria naman ang siyang COMELEC Supervisor na Aklan ay pansamantalang ipinadala sa probinsya ng Antique. Napag-alaman ng pagbalasa sa dalawang COMELEC officials na ito ay epektibo lamang para sa halalan sa Mayo, pero inaasahang babalik naman sa kanilang mga Provincial COMELEC Office pagkatapos na ng eleksyon. Kasama mo sa DYKR Kalibo, Dante Torquator, Tatak RMN. Radyo mo Nationwide. Mission 2013. Boboto ako. RMN News Negosyo. Nakatanggap po ng livelihood assistance mula sa Department of Labor and Employment, Cordillera Regional Office sa isang kooperatiba sa Kabayan, Benguet. Ang 300,000 pesos livelihood assistance sa ilalim ng Community Enterprise Development Program ng DOLE ay makatutulong sa Lusod Agrarian Reform Community Multipurpose Cooperative. Ayon sa ahensya, partikular na mga gamit sa pagpapadami at pag-alaga ng mga bubuyog ang nasabing budget para mapag-produce na mas maraming honey at beeswax. Magiging malaking tulong din nito sa pagpaparami po ng bunga ng kape na isa rin sa kanilang pinagkakakitaan. RMN News Abroad. Hindi rin pinalagpas ng mga hacker ang technology giant na Apple. Kasunod na rin ang serye ng pangahak sa mga malalaking institusyon sa Estados Unidos. Ayon sa pamunuan ng Apple, katulad din ang nangyari sa social giant na Facebook, ang ginawang pag-atake sa kanilang application site. Nadiskubre nila ito ng ilang empleyado ng kumpanya ang nagbukas ng Macintosh computers para tingnan ang website ng software developers. Nakipag-ugnayan na ang Apple sa mga otoridad para matukoy ang mga nasa likod ng hacking na yan, habang nakatagda namang maglabas ng software ang kumpanya na magagamit ng mga customers nito para maayos ang kanilang Mac computers na nahack. At mga kasama live na live pa rin sa RMN News Center, Makati City, Metro Manila, Philippines. Kanya pong narinig ang numero 1 RMN News Nationwide ngayong Miyerkules, February 20, 2013. Sa mga taga Surigao, susod na dyan sila kasamang Gay Chiu at John Estanio sa RMN News Diretso, Balitang Surigao sa numero 1 DXRS 918. Panoorin yung naging pagbabalita namin ngayong alas 7 ng umaga. Sa YouTube, itype lamang ang RMN News Nationwide. Kasama nyo sa serbisyo publiko, Weng de la Peña, Buddy Oberas. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1 sa 2013. Pinakamaraming himpilan sa 2013. RMN Radyo mo Nationwide. 16 years na maasahang public service nationwide. Live via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide. Buong bansa. Isang boses ng balita. RMN News Nationwide. Tatak alas 7:19 in the morning. Tatak RMN. That time check was brought to you